So another situation po, we have here a figure, rod AB is held in place by the cord AC. So as you can see, meron tayo ditong rod. And then may yung cord natin is yung nasa AC. So ang tinatanong sa atin sa number 17, knowing that the tension in the rod is 1,350 Newton, and that the C, etong C na ito, ay 360 millimeter. Determine the moment about point B of the force exerted by the cord at point A. So, yun yung tinatanong sa atin sa 17. Yung moment na napoproduce or na-experience ni point. Ah, gagawin natin is try nating hatiin or putulin itong cord natin and may lalabas na tension dyan. Okay, so yung support natin is yung tension AC. Okay, so kumbaga yung rod AB natin, stay yan sa position na yan dahil doon sa tension AC. So gagawin natin, iaalamin natin binigyan tayo ng tension na yon, which is yung 1,350. And then we have yung C natin ay 360. Try natin ilagay sa panibagong drawing para mas maintindihan natin. So we have here yung triangle. Okay, so ito yung tension. And then ito yung 450 sa baba. Itong measurement 450. And then yung nasa taas, ito. Yan yung pinagsama na C plus 240. Yung C na binigay sa atin sa 17 is 360 plus 240. So, 240 plus 360 is 700. Ay, 600, sorry. 600 millimeters. Okay. So ngayon, ang purpose nito ay hiniwalay natin kasi di ba naka-incline itong T. Kailangan natin kuhain yung kanyang slope. So meron tayong 450 and meron tayong 600. So ito rin po yun. Ano? So yung hiniwalay ko kasi na triangle, ito si point A, ito si point C. Ayan. So ito yung triangle na yun. Yan yung triangle na yun. So ngayon, basically sulat natin. We have 450 mm. Yan. So, ito ay 450 pa rin. Yung slope natin, we have 600. And if we get the uh, hypotenuse ng ating slope, we have 450 squared plus 600 squared. We have hypotenuse na 750. Okay? The next, pwede na tayong mag-moment dahil meron naman tayong mga distances. Yung ating TAC, pwede nating hatiin yan into two components. Okay, we have TACY and then TACX. Okay, dalawang component. Next, kunin natin yung moment at point B. Dito sa point B, ano yung na-experience na moment yan dahil doon sa tension niya is equal to, hindi natin yan i-equate to zero ha, tinatanong lang yung moment na na-experience doon. Sabihin natin yung clockwise is positive moment. So ipasok natin muna si TACY or yaan si 1,350. I-multiply natin yan sa slope na o i-rewrite lang natin to. Ito si 450, ito si 600, ito si 750. Yan. So vertical yung TACY, therefore kuhain natin si 600 over 750. Don't forget the distance ni TACY papunta sa B, which is yung 450. So, positive siya dahil na clockwise. And then, yung TACX ay nagpo-produce ng counterclockwise na ikot. Therefore, minus or negative po siya. So, 1,350, kuhain naman natin yung horizontal component, which is 450 over 750 multiply by the distance niya na 240. Yan, 240. So, yung moment at point B is equal to 1,350 times 600 over 750 times 450 na distance natin minus 1,350 times 450 over 750. Sorry. 240. Okay.
So, ang sagot natin is 291,600 Newton millimeter. So, as you can see doon sa choices natin, ang mga unit natin dyan is Newton meter. So, try natin i-convert yung millimeter na to into meter. So, ang gagawin lang natin, multiply by uh, 1 meter over 1,000 millimeter as our conversion factor. So, MB will be equal to, so times 1 over 1,000. So, we will have 291.6 Newton meter na po siya dahil cancel yan. And then positive yung nakuha nating value, therefore yung assume direction natin sa moment at B ay tama, clockwise. Ayan. So therefore, ang sagot natin sa number 17 is letter D. So if ever man iba yung isagot nyo, possible sa letter A, mamali kayo ng tingin, 219 yung basa nyo, pero 291 yung sagot talaga. Sa letter B naman, pwedeng ganun ulit yung analysis nyo, kaya lang nagkataon, mali kayo ng direction. Doon sa letter C, yes, tama kayo ng value. Ay, sorry, mali ako na namilugan. Letter C nga yung sagot. Letter C, yung tama yung sagot. Letter D, yung letter D, 291.6 tama yung value, but the direction siguro na mali tayo ng assumption. Tapos hindi na natin napalitan yung direction niya. But the point is, ang sagot natin sa the number 17 ay C, 291.6 Newton meter clockwise. For item number 18, actually same approach lang din naman siya. Ano? Kaya lang magkakaiba lang dyan is yung ating triangle. Bakit magkakaiba? Okay. Yung 450, siya pa rin yan. Hindi yan mag-iiba dahil 450 lang yung distance na ito. Okay? Kaya lang, ito pong height natin dito, ayan, mag-iiba yan dahil kanina 600 ang nangyayari dahil yung C kanina po ay 360 plus 240 kaya 600. Ngayon, yung C na binigay sa atin is 840 na plus 240. Yan ay 1,080 millimeters. Okay? So, ilagay natin dito. Siya si 450, 1,080. Kunin natin yung kanyang hypotenuse ng slope natin. So, we have 1,080 squared plus 450 squared. So, we have slope, we have parang hypotenuse na 1,170. Okay? So, ito, huwag nyo na i-consider yan. Yung iba kasi students, nung nasagot nila yung 17, nalito na sila sa 18 kasi nagkaroon ng bagong 840 na C. So, hindi na alam yung gagawin. So, 17 and 18 is somehow a different situation. Pasok sa isang situation, pero iba yung approach, ano, iba yung given. So, hindi na affected si 18 noong given kay 17. Okay, so anyway, ang pinapahanap sa 18 naman is yung tension. Yung tension na T, yun yung pinapahanap sa atin. Okay? So, yung 1,350 na yan, hindi mo nagagamitin sa number 18 kasi yun na yung hahanapin natin. So, ang binigay sa atin sa 18 is moment at B. Okay, which is 756 Newton meter. Walang binigay na direction. I-assume natin na siya ay clockwise. So, ang gawin natin, kunin natin yung moment at B. Okay, na ang ikot ay clockwise positive. Is equal to, ano yung mga papasok na load? So, ang gawin natin, okay, lagay natin yung T. Pag ganito kasi yung T. Ayan, ito yung T. And then dalawa yan, isang vertical, TACY ulit, and then TACX. And then yung slope natin is yung nakuha natin na bago. Yung 450, yung 1080, saka yung 1170. Okay. So, ang mangyayari dyan, papasok yung T na hinahanap, ibibigay niyang ikot papunta kay B. Ito rin yan is clockwise, therefore positive TAC. Yung ating vertical is 1080 over 1170. Huwag kalimutan yung distance niya na 450.
minus TAC. Ito na po yung ating TACX. Yung horizontal component niya na 450 over 1170 multiply by its distance. Ito, 240. Hindi naman nagbago yan. Okay. So, yan yung ating equation. Pero, meron tayong 756 Newton meter. Kaya lang, itong mga distances natin ay naka-millimeter. So, ang gagawin natin, i-multiply pa natin yan sa 1,000 para yung meter ay maging millimeter. Okay? So, ito, i-input natin yan sa calculator para makuha si TAC. TAC is equal to, Caltech na lang tayo, mag-ship solve tayo. 1,080, ay sorry, 80 over 1170 multiply by 450. So, minus alpha x ulit. 450 over 1170 multiply by 240. Okay. 756 times 1,000. Para sa conversion yun. Ship solve, we have 2,340. 2,340 Newton na TAC. So, positive, tama lang po yung ating direction. Okay. So, ang sagot natin dito sa number 18 will be letter A. Ayan.